may bunga na yung ating sili. Ayan, may bunga na. Ito, siling makopa. Ayan, may bunga na rin. Tapos ito, gumanda na yung ating mga panglaing dyan. Ayan o, mga panlaing natin. Tapos ito, meron tayong mga talbos ng kamote. Ayan o, pwede natin gulayin. Dito lang yan sa gilid ng aming mga pader. Ayan. Tapos yun, may mga tayo dito, tumubong halaman. Ayan. Tapos ito yung mga mga halaman ko. May aloe vera. Ayan. Tapos yan, meron ako dyan sili. Ayan, marami na rin bunga. Ayan. Yung kalamansi, marami na rin mga bunga yan. Ayan o, tingnan nyo. Diba? Masarap yung may tanim kasi may aanihin. Tapos meron din ako mga tinanim dito sa mga paso. Ayan, may sili rin. Ayan, mamulaklak agad yung sili oh. Tanim ako ng kamatis, tapos yung sibuyas. Tapos dito may talong. Ayan, may bunga na yung talong ko dun. Oh. Yun, nakakuha na ako dyan. Tapos yan, may mga puno pa ako dito ng papaya. Tapos ito, maganda yun, papaya ko. Yun, may bunga na. Oh, tinan nyo. Ah, lalaki ng bunga. Yun. Yun oh, tingnan nyo yung bunga ng papaya, o diba? Ilang puno yan sunod-sunod, pero nagkalalaglagang gawa ng malakas na hangin. Ayan, tapos yan, ginala niya yung aming asong makulit. Ayan yung asawa ko. Oh. Grabe yung aso na yan. Laki-laki, akala mo baboy na yan. Sobrang taba. Malakas-lakas pa yan siya. Tingnan mo. Walang tigil kapag ginagala. Ayan. Oh, diba? Lakas yan. Oh. At huwag mong gagalawin yung mga tanim natin dyan, ha? Itkat! Sobrang laki nitong aso na to. O yan. Kukuheta siya ng talbos ng kamote. Daming bunga ng aming bayabas dyan, oh, yun, oh, sa taas. Tapos may umakyat dyan na ampalaya dito, oh. O yan, oh. May dahon ng ampalaya dyan. Palang kamatis dito, tingnan nyo naman, may bunga na rin, oh. Nakakatuwa talaga kapag pa-summer, maraming bunga yung kamatis. Yan, ito nga pala yung aking mga halaman. Ayan o, dito tayo sa labas ngayon at ito yung ating mga halaman. Ito yung mga pinagkakaabalahan ko dati during pandemic, pero ngayon hanggang ngayon nandito pa rin. Ayan o, marami yan. Tapos may puno kami dito na buwal, puno ng avocado, pero nabuhay naman. Nasira siya ng bumagyo. Ayan. Yung kamyas namin, no, sobrang dami ng bunga. Ayan, no, hitik na hitik talaga. Tapos ito yung halaman na, otos. Ayan, no, daming bunga dito. Oh, natatakpan ng mga dahon. Oh, ang dami. Ay, ang dami-daming bunga ng ating mga hanggang taas siya, ang dami. Ang dami pala oh. Mga pananim. Daming bulaklak ng aming Indian mango. Tapos meron ng mga nakuha dyan na nakaraan. Dalawa yung puno na yan magkatabi. Ayan. Tapos yan mga puno dyan sa gilid. Pinakamaraming bunga dyan yung bayabas. Tapos meron chiko doon sa dulo. Ayan oh. Gusto niya makapaglaro-laro. Oh, yan. Yan ang gusto niyan. Another day, another mini vlog ulit tayo. Maagang maaga pa nga lang ay pumunta na ako dito sa aming likuran para nga magpakain itong ating mga alaga. Nakakatuwa nga sila dahil sa araw-araw ay sobrang dami ng iniitlog nila. Dahil nga yung inahin dito ay 13 peraso, kaya naman 13 peraso rin na itlog araw-araw yun ang dadagdag. Kaya naman ang ginawa ko nung nakaraan, nagulat nga ako sobrang dami talaga, ipinamigay ko muna yung ibang itlog niya. Nakakatuwa lang din pala kapag maraming umitlog yung mga alaga mong bibi. Halos 1 taon mahigit na rin ako nag-aalaga ng mga ganito. Tapos kapag malalaki na, binebenta ko na yung iba. Sobrang nakakatuwa lang din talaga pala mag-alaga kapag ganito mabilis, dumami at mangitlog yung iyong mga alaga. Sa pa nga sa backyard namin na nakakatuwa ay yung mga pananim namin dito na sobrang dami magbigay ng bunga. Sobrang mahal ba naman pala ng ganitong klaseng gulay, kaya naman dito sa amin, tingnan nyo naman, saganang-sagana kami sa patola.
Ito, meron pa dito. Ito, oh, yan, ang laki na, oh. Oh, ang dami na namin nakuha dyan. Yan, oh. Tapos meron pa doon sa mga dulo. Ayun, daming bunga niya. Tapos ito, tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Yan lang, oh. Yan. Yun. Ito, oh, tingnan nyo, ang laki, oh. Ang lalaki ng patola namin dito, ah. Yan, ang lago niyan. Tapos yun, meron pa doon sa dulo, oh, yun. Ang lawak na ng puno niyan. Ayun, oh. At pagkatapos naman yan ay pumunta muna kami sa may palengke dahil nga kako wala na rin kaming ulam. Pero bago yan, kumain muna kami ng lugaw at pansit malabon sa aming suki. At pagkatapos niyan ay saka lang ako bumili nitong mga saging, mangga at ilang mga gulay. Ay, gusto mo yan, de? Oh. Magkano yan, ay? 700. Ha? 7. Grabe talaga ngayon kapag nagpunta ka sa palengke, sobrang taas na ng bilihin. Minsan nga hindi na natin malaman kung paano natin pagkakasyahin yung ating budget pamalengke. Tara at samahan nyo na naman ako sa panibagong araw. Ngayon nga ay araw ng linggo at eto nga maglalakad-lakad ulit tayo dahil maganda yung panahon. Minsan kasi kapag umuulan or mahangin na mahangin ay hindi ako naglalakad dahil nga hindi rin naman ako pagpapawisan. Kapag ganitong maganda yung panahon sinasamantala ko na nga para mag-walking din ako ng isang oras. Rin talaga sa pakiramdam yun nakakapag-walking man lang tayo kahit na ilang beses sa isang linggo. And after nga natin maglakad-lakad ay eto nga at bibili naman tayo ng pang-ulam natin. Isang kilo. Ito nga yung uulamin natin ngayon, maglalaga tayo ng pork dahil nga medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapaglaga. Meron pa ako natirang hinog na saging na saba dito kaya kako masarap ang nilaga kapag merong saging na hinog. Kwento ko lang pala sa inyo, dito nga pala ang halaga ng baboy ay 400 pesos na rin. Diyan ba sa inyo mahal na rin? O siya, naglagay lang ako ng 2 taling pechay, 10 piso yung 1 taling pechay at naglagay na rin tayo ng onion leeks para nga mas masarap yung sabaw. Mahal ng bilihin ngayon araw-araw ay grabe, mahirap mag-isip ng ulam. Ito nga habang may mga ginagawa-gawa tayo dito sa labas ay eto nakaluto na tayo ng ating pang-ulam. Oh, okay na to. Pwede nang kumain. Tara, kain muna tayo mga mare. Saktong-sakto tong mainit na sabaw sa medyo malamig pang panahon dito sa amin sa May Taal. Tara at samahan nyo na naman ako sa aking panibagong araw. Eto naman nga yung haharapin natin, yung pagtutupi nitong mga sinampay. Kung nakaraan nga na-share ko rin sa inyo, eto nga pala yung ginagamit nating hanger, yung matibay-tibay at hindi na nga ito napuputol. Kahit nga bumagsak pa at maapakan ay hindi nga basta-basta napuputol dahil nga gawa ito sa stainless at hindi nga nangangalawang. Almost 1 year ko na rin itong ginagamit at eto nga yung resulta, hindi pa rin talaga siya nangangalawang at hindi natatanggal yung coated niya. Kaya nga dapat maging wise tayo mga may bahay na dito tayo mag-invest sa mga pangmatagalang gamit. Sobrang mainit na nga din ngayon yung panahon dito sa amin sa Taal, Batangas kaya naman sobrang bilis na rin makatuyo ng mga sinampay. Sa loob ng 1 linggo ay 1 beses nga lang ako naglalaba kaya naman eto nga at tambak na tambak talaga itong ating tupiin. Sa wakas nga ay natapos na rin itong sandamakmakong tupiin at eto naman liligpitin ko naman dito sa ating cabinet. Kahit nga nasa bahay ka lang ay talagang wala ring katapusan yung ating mga ginagawa at minsan na nga lang din tayo makapahinga. And after nga niya na eto naman at magtitimpla tayo nitong spirulina. Itong spirulina super green ay masarap dahil meron siyang green apple extract, wheat barley and paragis na din na talaga makakatulong sa ating immune system. Bukod nga sa mga gulay at prutas na ating kinakain ay kailangan din natin ito sa ating katawan para mas lalong lumakas ang ating immune system. Isang pouch ay may 10 piraso na pwede natin timplahin sa maligamgam at malamig na tubig. Ito nga ang ginawa ko ay medyo malamig na tubig lang at talaga namang
sobrang sarap sa lalamunan. Hindi siya mapait at saktong-sakto ng lasa dahil nga herbal siya. Sa mga naghahanap dyan ng mga alternative na pwedeng inumin ay ilalagay ko nga yung link dyan sa comment section or sa yellow basket. Sigurado ako na magugustuhan ito ng inyong mga nanay at mga lola dahil talagang sobrang sarap ng juice na ito. Ako sa inyo kaysa naman sa sobrang matatamis na juice yung iniinom ninyo ay eto naman yung gamitin nyo. 3 sangkap lang yung kailangan natin para makagawa tayo ng isang masustansyang inumin. Meron tayo ditong lemon na tinanggalan na natin ng balat at ng buto para hindi siya mapakla. Meron din tayo ditong luyang puti na binalatan na rin natin. At meron din tayo ditong luyang dilaw na malinis na rin at hiniwa-hiwa din natin ng maliliit. Dito ay maglalagay lang tayo ng 4 cups ng water para ma-blend natin ng ayos. Pagkatapos natin itong i-blend ng pinong-pino ay saka naman natin ito salain para sa ganon ay purong katas lang yung ating mainom. Ayun nga sa nabasa kong health tips, isang shot lang daw nito tuwing umaga ay makakatulong para makapagbawas nga ng timbang. Pakiramdam mo ay bloated ka nga palagi at hindi ka madalas matunawan ay eto nga yung sagot dyan. Makakatulong din ito para ma-boost ang immune system natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon na pabago-bago nga ang weather. Ito nga ay uulan at iinit kaya nga madalas nagkakaroon tayo ng mga ubo at sipon. Kaya nga eto yung sagot, uminom ka lang palagi nito ng isang shot sa umaga at talaga namang makakatulong na nga ito. Katapos ko nga itong i-blend ay sinala ko lang at nang sa ganon ay purong-purong katas nga itong ating makuha. Kung hindi ka naman sanay sa sobrang asim ay pwede rin bawasan ang lemon, gawin lang siyang kalahati. Hindi naman tayo expert sa health tips pero malaking tulong pa rin ito sa ating katawan at kalusugan. Ito na nga yung ating nagawa. Tingnan nyo naman, mukhang napakasarap niya. Pwede man palamigin, lagyan ng yelo, depende na lang sa gusto nyo. Tara at samahan nyo na naman ako sa aking panibagong araw. Madali ang luto lang itong gagawin ko at alam nyo na naman kung paano magisa ng munggo. Pagkatapos na nating mapalambot yung munggo ay eto nga at ginisa natin, naglagay na rin tayo ng sabaw. At habang nagluluto nga tayo ay heto magliligpit-ligpit muna tayo ng ibang ginamit natin. Keep at mahirap gumalaw kapag maraming kalat dito sa lababo. At habang nagluluto nga tayo ng munggo ay heto naman at magpiprito tayo nitong tilapia. At eto nga ilang saglit lang ay kumukulo na nga itong ating munggo. Naglagay na rin tayo ng mga pampalasa dyan at eto titikman na lang din natin. Nang medyo paluto na nga ay eto maglalagay naman tayo nitong ating patola. Mahirap lang maging minsan kapag nagmumunggo ako ang nilalagay ko ay ampalaya pero ngayon ay patola nga itong ating inilagay. Dahil nga sobrang mainit na yung panahon ngayon, sumikat na nga si Haring Araw ay heto nga sila Ate Ningning maagang nakalaba. Ramdam na rin natin ang summer season kaya mamayang hapon tuyong-tuyo na nga yan. Tapos naman natin maghugas, magligpit at magluto ay dito naman tayo sa loob magliligpit-ligpit.